mayroon pa ito, no? Napakinggan ko yung sagot ng pangingialam niya sa ISAF. Sana ma-play din natin yon. Nandyan siya. At sa buong video na yon na ipinorward sa atin, na ang tumatawag ay ang anak ni Inigo Sobel na si Bianca Sobel. Bianca Sobel. Kasi mas mabigat yung area na yon, hindi lang extraction. Doon mismo sinasabi niya ang direksyon ng ISAF sa pagpapalit ng leadership patungkol sa operation sa Turkey. So we will try to replay again Miss Marlica, but nonetheless, please try to explain this video kasi napakinggan ko yung buong video na to. Ang mas mabigat na video doon, sa bahagi doon, yung pag-utos sa ISAF na makialam sa isang pribado. ISAF is the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines. At ito, tumawag si Bianca Sobel na anak ni Inigo Sobel na Social Secretary ni Marcos Jr. at sinasabi niya kay Lisa na ipatigil muna ang pag-change of command sa ISAF, sa leadership ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines kasi nasa Turkey na daw ang mga operatiba ng ISAF at baka maapektuhan ang operations na ito. Very, very reprehensible. Nakakadiri, nakakagalit ang ganitong pangingialam ng First Lady. Very dangerous. Very dangerous also. And very questionable ito na pinapayagan ito ng military leadership natin, Miss Maharlika. In just a short while, ipapaplay natin yung dugtong ng video niyan. Miss Maharlika, go ahead for your reaction. Yes, kaya nga po, alam nyo, yung mga military, even mga kapulisan, kinakausap ko sila ng puso sa puso. Anak sa anak, nanay sa nanay. Kasi ito pong usapin na pinag-uusapan natin dito, actually, hawak ko po yung ebidensya sa harap ko ngayon eh. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo. Video po yan eh. Yung audio na pinarinig ninyo, actually, video po yan. May mukha ni Lisa. Hawak ko ngayon sa phone ko at ibigay ko sa inyo ang exact date niyan. Kung kailan po niya yan. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung boses ni Lisa Marcos ay kinakausap niya po dyan ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr., si Lourdes, dating DFA Secretary, si Louie Locsin. Kung February 23 po yan, yung audio na narinig ninyo, at dyan po ay talagang si Lisa ay pinupush niya, nakikipagsabwatan siya dito sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. para ayusin itong not ayusin eh, talagang illegally i-extract itong dalawang bata at yung nanay. Miss Maharlika, apat na bata yan eh. Excuse me para kumpleto ang aming ipaparinig sa ating mga nanonood ngayon at para mabigyan mo ng buong konteksto yung hawak mong material, narito po ang karagdagang content na ipinadala sa amin. Go ahead po sa ating mga manonood sa... Galit na galit sa akin dahil expose natin na ang kanyang pagiging utak ng sindikato. Okay, utak na pagdukot nga ng mga bagets. So narinig nyo na yan, pero dyan siya galit na galit dahil dyan sa message ko yan, balikan nyo lang yung 2-3 video ko about it, na talagang siya ay parte ng pag-extract sa mga bata. Diba? Pinatunayan yan mismo ng audio ng kanyang social secretary ni Marcos Jr. na si Bianca Sobel, na kung saan na nakiusap kay Lisa Araneta Marcos na i-hold muna ang pagpapalit sa ISAF ng chief dahil nga nasa Turkey na ang mga inutusan ni Lisa para dukutin ang mga bata. Yun yung mga anak ni Chua, right? So ito, pakinggan ulit natin para sa kaluwanan ng ating bayan. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order daw that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong thing. Ayaw pansinin ng Kongreso at Senado. Paano papansinin yan? Even the Department of Justice. Wala nang dahil hawak ni Lisa yan. Sabi ko nga mga kababayan, ito ay what? High crime ito. High crime na ang First Lady ay nakialam sa pag-kidnap. Narinig niyo mismo sa kanyang social secretary na si Bianca Sobel ang salitang extraction. Hi Louie, how are you? I'm here in Bacolod, campaigning for my hubby, look.
with Marie Chris and a bunch of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but syempre iba pag tumawag ka. A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey, so he went to court. The judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila has all the documents. I won't bore you with the details, but if you could call Mila and just give it a little push. Everything's above board, don't worry. I'm very good at that. But yeah, that's it. So I hope to see you soon. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction. If it's possible. Miss Maharlika, nakakagulat, nakakagalit, at nakakabingi ang katahimikan sa Senado at Kongreso for not exercising check and balance on how the wife of the President, the First Lady of this country, is subverting the authority and organization that should not be under her. Wala siyang pakialam dapat sa operation ng organisasyon, ng intelligence at ng armed forces of the Philippines, and yet parang normal lang sa Pilipinas pa rin ang